Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para sa mga subscribers natin at mga solid supporters na nasa ibayong dagat, nagsasakripisyo, nagsusumikap dahil gustong may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya, dasal ko lagi ang inyong kaligtasan. Exciting ang topic natin ngayon. Isa na namang gabay at kapupulutan ng aral para sa inyo. Ang topic natin sa vlog na ito ay ang mga mabisang pamamaraan sa paggamit ng asin sa iyong bahay ayon sa Feng Shui. Sa mga bago pa lang dito, huwag kakalimutan mag-click like at mag-subscribe na rin po kayo. I-click niyo rin ang notification bell para ma-notify kayo sa mga kaabang-abang pang vlogs na ipopost natin dito at sa mga live na gagawin ko dito sa ating YouTube channel. Para naman sa mga solid subscribers natin, please like at i-share niyo po ito para marami din ang makapanood ng ating vlog na ito. Ang Feng Shui ay isang lumang Chinese practice na ginagamit ng mga maraming nananampalataya upang lumikha ng kapaligiran na balanse. Mayroong pagkakasundo-sundo at may kasaganahan. Ito ang konsepto kung paano dumadaloy ang enerhiya sa ating mga tahanan at kung hindi ito balanse, maaari tayong makaramdam ng pagkaubos at kawalan ng inspirasyon. Sa makatwid, maaari tayong lumikha ng isang tahanan na nagpapalakas ng ating positibong enerhiya at nag-iiwan sa atin ng pakiramdam na mas balanse at sagana sa Feng Shui. Nakapasok ka na ba sa isang kwarto o di kaya tahanan at nakaramdam ka ng maraming negatibong vibes na maaring napakalakas at mahirap alisin? Sa Feng Shui, maraming mabisang paraan ng paglinis ang ginagamit para mabawasan ang mga ganitong sitwasyon. Mula sa paggamit ng kristal hanggang sa smudging. Tawag natin yan smudging. Gayunpaman, ang pinakamadaling paraan ay ang paggamit ng asin sa Feng Shui upang palakasin ang mga positibong vibes sa iyong espasyo at lumikha ng mas maayos na kapaligiran. Ang vlog na ito ay mag-i-explore gamitin ang asin sa iyong tahanan para alisin ang bad energy at bigyan ng iyong espasyo ng napakasiglang enerhiya. Una, maglagay ng asin sa pinto, yung main door ninyo, para maalis ang pagpasok ng negatibong enerhiya. Ang pangunahing pinto sa likod at mga bintana ay ang pangkaraniwang mga entry point sa isang bahay. Hindi lamang sila nagbibigay ng access sa bahay, ngunit nagsisilbi rin silang entry point para sa pagdaloy or flow ng energy. Kaya kung ang negatibong enerhiya ay nakakapasok sa bahay, maaari itong magdulot ng maraming problema tulad ng physical, mental, emotional, nakawalan ng timbang at mga problema sa pananalapi. Sa makatwid, dapat nating linisin ang mga entry point ng isang tirahan tulad ng pangunahing pintuan or main entrance upang mabawasan o maalis ang mga negatibong enerhiya bago ito makapasok sa bahay. Halimbawa, maaari kang maglagay ng mangkok ng asin malapit sa pangunahing pasukan upang sumipsip ng negatibong enerhiya. Pangalawa, mag-distribute ng asin sa mga sulok-sulok ng iyong tahanan, opisina o sa negosyo. Ang asin ay isang malakas na sangkap na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa enerhiya sa isang silid. Dahil dito, marami na ang mga gumagamit nito sa loob ng maraming siglo bilang isang mabisang paraan upang sumipsip or magtanggal ng negatibong enerhiya at maiwasan ang pagkaipon ng negative energy sa loob ng mga tahanan. Napansin mo na ba ang isang partikular na silid sa iyong tahanan ay iba ang pakiramdam mo at hindi ka komportable? Maaaring ito ay dahil sa negative o hindi gumagalaw na enerhiya or stagnant na enerhiya na naipon sa espasyo na yan. Sa makatwid, ang paglalagay ng maliit na halaga ng asin sa mga sulok-sulok
ng isang silid ay maaaring baguhin ang iyong living space sa isang mas mapayapa at kaakit-akit na pakiramdam. Ang asin ay makakatulong na maiwasan ang negatibong enerhiya mula sa pagtanggal at magbibigay ng isang kapaligiran na mas makakatulong na papasukin at panatilihin ang positibong vibes at energy. Pangatlo, Feng Shui Water Salt Cure. Ang Salt Water Cure ay isang popular na paraan sa Feng Shui upang linisin ang negatibong enerhiya mula sa anumang kapaligiran. Maraming Feng Shui practitioner ang gumagamit ng lunas na ito upang kontrahin ang negative energy ng Flying Star 2, ang Sickness Star, at Flying Star 5, ang Misfortune Star. Ang simple ngunit epektibong pamamaraan na ito ay kinabibilangan ng pagpuno ng isang lalagyan ng barya, asin at tubig. At pagkatapos ay ilalagay mo ito sa lugar kung saan merong negative energy. Pang-apat, isama ang Himalayan salt na lamp sa space, sa isang sala set sa kusina ninyo para sa magandang feng shui. Ang mga Himalayan salt lamp ay lalong nagiging popular para sa kanilang kakayahang mapabuti ang kalidad ng hangin at energy. Ginawa mula sa natural na Himalayan salt na kristal, ang mga lamp na ito ay naglalabas ng mainit at nakakaaliw na kinang na sinasabing makakatulong na linisin ang energy sa isang silid at lumikha ng isang kapaligiran na positibo. Hindi lamang maganda ang hitsura ng mga lamp na ito, ngunit mas kalmado at mas nakaka-relax ang pakiramdam ng maraming tao kapag naroroon sila sa isang silid. Sa napakalawak na hanay ng mga potensyal na benepisyo, hindi nakakagulat na ang mga lamp na ito ay mabilis na nagiging mahalaga para sa anumang bahay o opisina. Panglima, space cleansing para sa paglipat sa bagong bahay. Ang asin ay pinaniniwalaan na may kapangyarihang spiritual na mga katangian at makakatulong na alisin ang anumang hindi gustong enerhiya mula sa isang bagong tahanan. Karaniwang ginagawa ng maraming bagong may-ari ng bahay ang ritual na ito sa araw ng pagbubukas ng pintuan ng bagong tahanan na lilipatan o bagong bahay. Ang may-ari ay nagwiwisik o nagwawasiwas ng asin sa bawat sulok ng bahay upang alisin ang natitirang enerhiya sa mga naunang residente o di kaya yung mga negative energy kung ang bahay na yan ay brand new. Madali itong gawin at makakatulong sa iyo na simulan ang iyong bagong bahay, bagong buhay sa tamang kapaligiran. Halimbawa, sa wastong paghahanda at pag-unawa sa asin, maaari mong mahusay na maisagawa ang mga ritual sa paglilinis ng espasyo para sa iyong bagong tahanan, opisina, negosyo, gamit ang asin. Pang-anim, salt in the bath. Ang pagligo gamit ang sea salt ay isang lumang lunas na ginagamit ng maraming tao sa loob ng maraming siglo. Mayroon itong makapangyarihang mga katangian ng paglilinis at pagpapagaling at hindi kapanipaniwalang nakaka-relax sa pamamagitan ng paglubog sa paliguan na yung tubig ay may asin. Bilang karagdagan, ang pagdaragdag ng isang tasa ng sea salt sa iyong tubig sa paliguan ay nagpapa-hydrate sa iyong balat na makakatulong na i-detox ang katawan at binabawasan ang mga antas ng stress or yung level of stress sa iyong katawan. Isa na namang vlog na punong-puno ng aral at gabay. Pero paalala lamang na ang lahat ng mga nabanggit dito ay pawang gabay lamang po. Wala namang mawawala kung magsisilbi silang gabay at karagdagang proteksyon. Basta't samahan natin ng dasal, mabuting gawa at sariling sikap, mas lalo tayong uulanin ng swerte. At higit sa lahat, para maging matiwasay, ligtas at punong-puno ng grasya. Ang buhay, importante ang pagkakaroon ng positibong isipan, positibong pananaw at positibong disposisyon sa buhay. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala, panunood at pagmamahal. Kita-kita tayo sa susunod kong vlog dito sa channel na ito at sa isa ko pang YouTube channel, Franz Byron PH. Mag-subscribe din po kayo dyan at follow me in all of my social media accounts. Muli, ingat always!